Ipinaalam ni Zhang Hao sa kanilang team leader na wala raw doon si Teaching Advisor Zhou, tinanong niya rin kung ipagpapatuloy pa ba raw nila ang kanilang misyon. Sumagot naman ng oo ang ating bida, naisip niya na talagang pinili nga raw ni Advisor Zhou na mawala sa ganoong oras. Mukhang tumatakbo nga raw ang mga pangyayari gaya ng kanyang hinala. Kumatok sa pinto si Tang Songting at tinanong kung may tao ba raw sa loob. Nagimbento rin siya na nagkalat daw ng basura ang kanilang target sa tapat ng kanyang tinitirhang bahay. Sinabi niya rin na wag daw itong tumahimik dahil alam niya naman na naroon ito sa loob. Wala naman daw siyang intensyon na makipagkagulo, gusto niya nga lang daw na linisin ito ang ginawa nitong kalat at patatawarin na niya raw agad ito. Wala pa ring tumugon sa loob ng bahay kahit na kung ano-ano ng dahilan ang inimbento ni Tang Songting para lang may magbukas ng pinto. Sumenyas si Tang Songting kung ano na raw ang sunod niyang gagawin, sumagot naman ang ating bida na ipagpatuloy lang daw nito ang pagkatok. Mas nilakasan pa ni Tang Songting ang kanyang pagkatok at nagkunwari ito na unti-unti na siyang nagagalit. Sinabi niya na ayaw na raw sana niya itong palakihin dahil magkakapit bahay naman daw sila, pero kapag hindi nga raw nito binuksan ang pintuan ay mapipilitan na siyang tumawag ng mga pulis. Maya-maya pa ay nakarinig na sila ng ingay sa loob ng bahay. Agad na naghanda ang grupo ng ating bida para sa mga maaaring mangyari. Nagsalita ang kanilang target at nangatwiran na wala naman daw siyang itinatapo na kahit na anong basura. Kinatok muli ni Tang Songting ang pintuan ng bahay at sinabi na dati nga raw ay wala naman siyang nagiging problema sa kanyang mga kapitbahay, pero simula nga raw nang dumating ito doon ay nagkaroon na sila ng problema sa kanilang lugar. Naramdaman ni Fang Ping ang malakas na vitality na nagmumula sa loob ng kinakatok nilang bahay. Binalaan niya si Tang Songting nang tumakbo na raw agad ito. Agad na hinila ni Fang Ping ang braso ni Tang Songting para iligtas ito sa pag-atake ng kanilang target. Mabuti na lang at naialis agad ito ng ating bida sa tapat ng pintuan kaya hindi ito napuruhan ng kanilang kalaban. Isang suntok lang ang pinakawalan ng kanilang target pero nagawa agad nitong mabutas ang pintuan na yari sa bakal. Agad na kumilos si Shi Feng dahil natunto na ang kanyang pinagtataguan na lugar. Lumabas agad ito sa tinataguan nitong bahay para mas malaki ang kanyang matakbuhan. Sa bilis ng paggalaw nito ay hindi man lang ito naharangan ng grupo ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan nang magsikilos na raw silang lahat. Agad silang humabol kay Shi Feng bago pa man ito makalayo sa kanila. Mabilis na inatake ni Tang Songting ang kanilang target at sinabi na hindi niya nga raw ito hahayaang makatakas. Nakatalikod man si Shi Feng pero nagawa pa rin itong maiwasan ang sandata na ipinang-atake ni Tang Songting. Pumwesto agad si Fang Ping sa unahan noong mapatigil sa pagtakbo ang kanilang target. Agad din siyang naghanda ng vitality sa isa niyang paa para sa gagawin niyang pag-atake. Isinagawa na ni Fang Ping ang kanyang pag-atake pero iniwasan lang ito ni Shi Feng. Naisip ng ating bida na mukhang ayaw nga raw nitong makipaglaban at nakapokus lang ito sa pagtakas. Nagulat si Shi Feng noong may muli na namang humarang sa direksyon na kanyang pupuntahan. Iwinasiwas ni Zhao Zumei ang kanyang dalang sandata para hindi makadaan ang kanilang target. Huminto na sa pagtakbo si Shi Feng at mas pinili na lang nitong obserbahan ang kanyang kinalalagyang sitwasyon. Doon na niya napagtanto na mga estudyante raw pala ng isang martial arts school ang mga miyembro ng grupo na tumutugis sa kanya. Mukhang minamaliit nga raw siya ng mga ito ng sobra dahil hindi man lang ang mga ito nagsama ng mga taga-military o ng mga taga-criminal bureau investigation. Naisip ni Shi Feng na napakarami nga raw ng mga ito para sa iisang misyon. Ibig sabihin nga raw noon ay hindi pa ganoong kalakas ang mga estudyanteng ito. Kumilos na ulit si Shi Feng at naisip na hindi raw siya dapat mag-aksaya pa ng oras. Magkakaroon nga raw siya ng problema kapag inabutan rin siya doon ng mga miyembro ng militar. Muli na namang iwinasiwas ni Zhao Zumei ang hawak niyang sandata para atakihin ang papalapit nilang target. Hindi man lang nabahala si Shi Feng sa ginawang pagharang sa kanya ni Zhao Zumei. Alam niya na mabilis niya itong maaatake bago pa man siya nito mapatamaan. Humiyaw si Fang Ping at sinabihan si Zhao Zumei nang lumayo raw agad ito kay Shi Feng. Napakinig ni Zhao Zumei ang babala ng ating bida kaya binago na nito ang kanyang plano. Hindi na niya ito inatake at nagpasya na lang siyang umiwas. Pinagpatuloy na ni Shi Feng ang kanyang pagtakbo noong mawala na ang balakid sa kanyang tinatakbuhang direksyon.
Nagmadali ang grupo ng ating bida sa pangamba na matakasan sila ng kanilang target. Nainis si Tang Songting at tinanong si Fang Ping kung bakit daw nito pinaiwas si Zhao Zumei. Sana nga raw ay nahuli na nila si Shi Feng ngayon. Tinanong niya rin ang ating bida kung gusto ba raw talaga nitong matapos ang kanilang misyon. Sumagot si Fang Ping at ipinaliwanag na napakalakas raw ng kanilang target kaysa sa kanilang inaakala. Kung hindi nga raw umiwas si Zhao Zumei ay baka patay na ito ngayon. Labis na ikinagulat ni Tang Songting ang sunod na sinabi ng ating bida. Ipinaalam ni Fang Ping sa kanyang mga kasamahan na isang rank 2 martial artist daw ang target na hinahabol nila ngayon. Napansin niya nga raw na tapos na ito sa forging ng mga buto nito sa kamay. Nagulat ang mga kasamahan ng ating bida sa kanilang narinig. Sinabi ni Zhao Qing na natatandaan niya nga raw na nakalagay sa kanilang misyon na isa lang peak rank 1 martial artist ang kanilang target. Sinabihan ni Tang Songting ang kanyang mga kagrupo nang huwag daw ang mga itong maduduwag. Kahit nga raw isang rank 2 martial artist ang kanilang target, ay nasa elementary stage pa lang naman daw ito. Binanggit niya rin na mababawasan nga raw ang kanilang academic points kapag nabigo sila sa kanilang misyon kaya hindi raw nila ito maaaring hayaang makatakas. Nagtaka si Shi Feng kung bakit hinahabol pa rin siya ng mga estudyante kahit na alam na ng mga ito na isa siyang rank 2 martial artist. Sa hihinang araw ng mga itong mag-isip ay darating ang araw na babagsak ang Martial Arts University na pinanggalingan ng mga ito. Naisip ni Fang Ping na nakalagay nga raw sa buod ng misyon na isa lang peak rank 1 martial artist ang kanilang target, pero bakit nga raw bigla na lang itong naging isang rank 2 martial artist? Napapaisip siya kung nagkaroon ba raw ng problema ang kanilang school's mission system. Mas binilisan pa ni Shi Feng ang kanyang pagtakbo, natuwa siya noong makita na niya ang sasakyan na gagamitin niya sa kanyang pagtakas. Mabuti na nga lang daw at mautak siya kaya nakapaghanda siya agad ng isang bangka. Napahinto si Shi Feng noong may bigla itong naramdaman. Nakakaramdam siya ngayon ng isang napakalakas na kapangyarihan. Napaisip si Shi Feng kung ano raw kaya ang rank ng martial artist na nagpapalabas ng kapangyarihang ito. Iniisip niya kung isa ba raw itong rank 4 o isa itong rank 5. Hanggang sa napagtanto niya na mukhang rank 6 martial artist nga raw ang taong nagpapalabas nito. Naisip ni Shi Feng na may kasama raw palang malakas na martial artist ang mga estudyante na nagmula sa isang martial arts university. Nainis siya noong mapagtanto niya na mukhang ginagamit nga raw siya ng mga ito bilang isang practice material. Tinanggap na ni Shi Feng na wala na nga raw pala siyang pag-asang makatakas, mas mabuti nga raw na makipaglaban na rin siya bago siya mamatay. Tinanong ni Tang Songting kung bakit daw kaya huminto sa pagtakbo ang kanilang target. Naramdaman ni Fang Ping ang vitality na nararamdaman ngayon ni Shi Feng. Nakilala niya na kay teaching advisor Zhou Shiping nga raw ito nanggaling, mukhang pinupuwersa nga raw nito si Shi Feng na makipaglaban sa kanila. Naisip ng ating bida na lahat nga raw ng mga teaching advisors ng mga martial arts university ay tila mga wala ng damdamin. Napakarami na nga raw ng mga itong nakitang kamatayan kaya ang iniintindi na lang nila ay ang kanilang sariling buhay. Malaking bagay nga raw sa mga martial arts university, kapag nagising ang kapangyarihan ng mga malalakas na estudyante nang dahil sa kamatayan ng mga mahihina nilang kasamahan. Ito nga raw ang dahilan kung bakit ginagamit ngayon ni teaching advisor ang vitality nito, gusto nga raw nitong iparamdam sa kanilang target na wala itong ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban. Sinabi ni Shi Feng na ayos nga raw kung mapapatay niya ang isa sa mga estudyante na humahabol sa kanya. Pero mas maganda pa rin daw kung dalawa man lang ang mapatay niya sa mga estudyanteng ito. Naabutan na ng grupo ng ating bida ang tinutugis nilang target. Naisip ni Fang Ping na kapag natapos nga raw ang kanilang misyon ay agad niyang kakausapin si advisor Zhou Shiping. Tinanong ni Zhang Ping ang ating bida kung magagawa ba raw nilang manalo laban sa isang rank 2 martial artist. Kapag natalo nga raw sila, bukod sa mawawala ang kanilang reward ay maaari rin daw silang mamatay. Sumagot si Fang Ping at sinabi na kahit anong araw ang mangyari ay wala na silang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban. Sinabihan niya rin ang kanyang mga kagrupo nang huwag daw ang mga itong mataranta nang dahil lang sa isang rank 2 martial artist ang kanilang target. Hanggat hindi nga raw sila nito tinatalo ng paisa-isa ay may pag-asa pa rin silang manalo. Tinawag ng ating bida sina Tang Songting at Zhao Zumei para sabihin na sabay-sabay raw nilang aatakihin si Shi Feng.
Sinabihan niya naman ang iba pa nilang kagrupo nang manatili lang daw muna ang mga ito sa likuran. Agad na sinunod ng lahat ang utos na ibinigay ng ating bida. Naisip ni Shifeng na mukhang ang tatlong itong araw ang pinakamalalakas sa mga estudyante na tumutugis sa kanya. Ang lalaking araw na nasa pinakagitna ang tiyak na tumatayong pinuno ng grupo. Naisip niya rin na mukhang hindi niyang araw ito madaling matatalo. Lumayo sa isa't isa ang tatlo para mapalibutan nila sa magkakaibang direksyon ang kanilang kalaban. Umatake na si Shifeng at naisip na uunahin ng araw niyang iligpit ang kasama ng mga itong babae. Nabahala sina Fang Ping at Tang Songting noong mapagtanto ng mga ito ang binabalak ng kanilang target. Sinabihan ni Zhao Zumei ang papalapit sa kanyang si Shifeng nang wag nga raw siya nitong maliitin. Nahuli ni Shifeng ang sandata na ipinangatake sa kanya ni Zhao Zumei. Hinila ni Zhao Zumei ang kanyang sandata pero hindi na niya ito mabawi. Magkasabay na lumapit sina Tang Songting at Fang Ping para atakihin ang nakahinto nilang target. Pero alam naman ni Shifeng na may mga aatake sa kanyang likuran. Agad niyang ginamit ang kanyang taglay na vitality para tuluyan na niyang maagaw kay Zhao Zumei ang sandata nito. Tumalon si Shifeng para iwasan ang pag-atake ng ating bida. Ginamit niya namang panangga ang naagaw niyang sandata sa espada na ipinangatake ni Tang Songting. Nainis si Fang Ping dahil naiwasan ni Shifeng ang kanilang mga pag-atake. Sinabi ni Li Si na naagaw ng araw ng kanilang target ang sandata na gamit ni Zhao Zumei. Iminungkahi niya na tumulong na rin daw sila dahil mukhang nahihirapan ng araw ang tatlo nilang kasamahan. Sinabi naman ni Zhou Yuong na mukhang wala nga raw ang mga itong laban sa kanilang target, hindi nga raw maaaring basta na lang sila manood at walang gawin. Sinabihan ni Zhao Qing ang iba niyang mga kagrupo na hintayin daw muna nila ang utos na ibibigay ng kanilang team leader. Natumba si Tang Songting nang dahil sa mga malalakas na pag-atake ng kanilang target. Natamaan din si Zhao Zumei ng sandata na inagaw sa kanya ni Shifeng. Sinamantala ni Fang Ping ang pakikipaglaban ni Shifeng sa dalawa niyang kasamahan para isagawa ang kanyang pag-atake. Pero nabigo siya na malikuran ito dahil napansin din agad ni Shifeng ang kanyang binabalak. Napinsala ang paa ni Shifeng noong makipagsabayan ito sa ating bida. Hindi siya makapaniwala na mahihigitan pa ng isang estudyante ang kanyang pag-atake. Agad na umatras si Shifeng para makalayo siya sa ating bida. Naisip niya na napakalakas nga raw ng puncture kick ng binatang ito. Bumangon si Tang Songting para atakihin ang lumapit nilang target. Agad na inihanda ni Shifeng ang hawak niyang sandata para muling ipangsangga sa ginawang pag-atake ni Tang Songting. Nabitawan ni Tang Songting ang kanyang espada noong si Shifeng naman ang gumanti ng pag-atake. Nainis si Tang Songting habang iniinda ang pamamanhid ng kanyang kamay. Hindi na hinayaan ni Shifeng na makalayo si Tang Songting at agad na niya itong hinambalos gamit ang hawak niyang sandata. Nabasag ang buto ni Tang Songting sa isa nitong braso nang dahil sa lakas ng pag-atake ni Shifeng. Agad na umatras si Tang Songting bago pa siya ulit maatake ng kanilang kalaban. Nagpatuloy sa pag-ikot sa ere ang espada ni Tang Songting. Hanggang sa bigla na lang itong sinalo ng ating bida. Ginamit ni Fang Ping ang sinalo niyang espada para agad na putulin ang isa sa mga braso ni Shifeng. Hindi ito naiwasan ni Shifeng dahil hindi niya inasahan ang ginawang pag-atake ng ating bida. Tumilapon papalayo ang naputol na braso ni Shifeng. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Fang Ping at nagsagawa na agad ng panibagong pag-atake. Sa pagkakataong ito ay inasahan na ni Shifeng ang ginawang pag-atake ng ating bida. Alam niya na patuloy siya nitong aatakihin kaya ipinangdepensa na lang niya ang naiwang bahagi ng naputol niyang braso. Agad ding hinigpitan ni Shifeng ang pagkakahawak nito sa espada para hindi ito mabawi ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na imbis nga raw na umiwas ay mas pinili ni Shifeng na saluhin ang kanyang pag-atake gamit ang putol nitong braso. Sinadya nga raw ito ni Shifeng para makontrol nito ang ipinangatake niyang espada. Naisip ni Fang Ping na talagang marami na nga raw karanasan si Shifeng sa mga ganoong klase ng laban. Sinabihan ng ating bida ang kanyang mga kagrupo na maaari na raw ang mga itong umatake. Hindi na makadepensa ng maayos si Shifeng dahil matindi na rin ang kanyang mga pinsala. Naisip ni Fang Ping na hindi raw ganoong kalaki ang kaibahan ng lakas sa pagitan ng mga rank 1 at rank 2 martial artist kaya hindi sila dapat mawalan ng pag-asa.
Nawalan ng araw ng isang braso si Shifeng at ngayon naman daw ay napinsala na rin ang isa nitong paa. Naisip ng ating bida na mukhang mananalong araw sila sa labanang ito. Sa gitna ng laban ay bigla na lang tumawa si Shifeng. Natatawa siya dahil naging pabaya raw siya sa kanyang pakikipaglaban, hindi niya nga raw inasahan na magagawa nga siyang mapatay ng mga pipitsuging mga estudyante. Habang nagsasalita si Shifeng ay bigla na lang nitong iniakma ang natitira nitong kamay. Kinabahan si Tang Songting noong mahawakan ni Shifeng ang isa niyang braso. Sinabi ni Shifeng na kahit nga raw mamatay siya ngayon ay sisiguraduhin niya na isasama niya ang isa sa mga ito sa pag-alis niya papuntang impyerno. Nangamba si Tang Songting dahil gusto nga raw siyang patayin ni Shifeng bago ito mamatay. Sa takot ni Tang Songting ay bigla nitong isinigaw ang pangalan ni Fang Ping at hiniling na iligtas daw siya nito. Hanggang sa doon na nga nagkaroon ng napakalakas na tunog mula sa nabasag na bungo. Nagulat ang mga kagrupo ng ating bida sa kanilang nasaksihan, hindi nila inasahan na ganito ang kahahantungan ng kanilang misyon. Gulat na gulat si Tang Songting dahil inakala niya na ito na ang kanyang katapusan. Nagdurugo ng matindi ang ulo ng rank 2 martial artist na si Shifeng. Hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang walang buhay nitong katawan. Nadurog ang pinakabungo ni Shifeng noong suntukin siya ng ating bida gamit ang dalawa nitong kamao. Naramdaman na ni Fang Ping ang kanyang pagod noong matalo na nila ang kanilang target. Ni kahit sinong rank 2 martial artist ay hindi na magagawang mabuhay kapag nakatamo ng ganoong katinding pinsala. Napaupo ang ating bida noong makumpirma niya na patay na talaga ang kanilang target. Inalis na rin ni Tang Songting ang kanyang braso na hawak pa rin ang walang buhay na si Shifeng. Umiyak si Zhou Yuong at sinabi na sa wakas nga raw ay nanalo na sila, masaya nga raw siya at nabuhay silang lahat. Tinanong naman ni Zhao Qing kung ayos lang ba raw ang kanyang mga kagrupo. Bilangin nga raw nila kung ilan sa kanila ang nagtamo ng pinsala. Humingi ng tawad ang umiiyak na si Zhao Zumei at sinabi na kasalanan niya raw ang lahat. Kung hindi lang daw sana naagaw ang kanyang sandata ay hindi sana masasaktan ang iba nilang mga kasamahan. Sinabihan ni Fang Ping si Zhao Zumei nang wag daw nitong masyadong sisihin ang sarili nito. Isang araw rank 2 martial artist si Shifeng kaya madali nga lang daw dito ang mang-agaw sa kanila ng sandata. Inihinto na ni Zhao Zumei ang paghingi ng tawad matapos marinig ang sinabi ng ating bida. Nagsalita si Lacey at sinabi na napakalakas nga raw ng isang rank 2 martial artist para sa kanilang grupo. Mabuti na nga lang daw at napigilan ito ni na Fang Ping, Tang Songting at Zhao Zumei. Sinabi naman ni Zhang Ping na kung nakipaglaban nga raw agad silang lahat ay baka patay na sila ngayon. Mas lalong naiyak si Zhao Zumei noong purihin siya ng kanyang mga kasamahan sa ginawa niyang pakikipaglaban. Sinabi ni Zhao Qing na kung hindi nga raw dahil kay Fang Ping ay baka kung ano na ang nangyari sa kanila. Nagparinig din si Zhang Hao na kahit nga raw nanalo sila ay kailangan pa rin nilang gumamit ng malaking halaga ng academic points para gamutin ang mga nasugatan nilang kasamahan. Sinabihan ni Tang Songting ang kanyang mga kagrupo nang wag daw siya ng mga itong tingnan ng ganoon. Siya na nga raw itong pinakanasugatan sa kanilang lahat. Napansin ni Fang Ping ang paglabas ng isang tao mula sa loob ng isang bangka. Sinabi ng ating bida na mukhang kailangan nga raw nilang kausapin ang nakatalaga nilang teaching advisor. Lumingon ang lahat sa direksyon kung saan nakatingin ang ating bida. Doon na nila nakita na papalapit na sa kanila si teaching advisor Zhou Shiping. Sinabihan ni Zhou Shiping ang grupo ng ating bida na pangit daw ang ipinakita ng mga ito. 10 nga raw ang mga ito sa grupo at ang 3 sa mga ito ay may gamit na mga alloy weapon, pero ganoon pa rin daw kalala ang kinahantungan ng naging pakikipaglaban ng mga ito. Sinabi rin ni Zhou Shiping na hindi rin naman daw ganoong kalakas ang tinugis ng mga itong target. Kung nakipag-team up nga lang daw si Fang Ping sa isa kina Zhao Zumei o Tang Songting ay mas mabilis sana ng mga itong natalo ang kanilang kinalaban. Nagsalita ang ating bida at sinabi na masyado naman daw mataas ang tingin at inaasahan sa kanya ni Advisor Zhou Shiping. Sinabi ni Fang Ping na may gusto lang daw siyang itanong, bakit nga raw ang target nila na nakalagay na isang peak rank 1 martial artist ay bigla na lang naging isang rank 2 martial artist. Tinanong niya kung nagkaroon ba raw ng pagkakamali ang mission system ng kanilang Magic University. Sinabi rin ni Liu Dasheng at Zhang Hao na may mali nga raw sa deskripsyon ng kanilang misyon. Bakit nga raw bigla na lang naging rank 2 martial artist si Shifeng?
Sumagot si Advisor Joe Shiping nang normal lang naman daw ang mga ganoong pangyayari. Marahil nga raw ay bigla na lang itong nakapag-breakthrough o kaya naman ay may pagkakamali sa natanggap nilang impormasyon. Malamang ito nga raw ang dahilan kung bakit 15 academic points na agad ang nakalagay na reward. Napahinto sa pagrereklamo ang iba matapos nilang marinig ang paliwanag ni Joe Shiping. Tinanong ni Fang Ping kung bakit daw nung nagtatangka ng tumakas si Shifeng ay may bigla na lang nagpalabas ng malakas na vitality na siyang pumigil dito. Ito rin daw ang dahilan kung bakit bumalik si Shifeng at napilitang makipaglaban sa kanila. Tinanong ng ating bida kung si Advisor Joe Shiping nga ba raw ang taong humarang kay Shifeng. Naisip ni Advisor Joe Shiping na hindi niya raw inasahan na napakatalino pala ni Fang Ping, nahulaan na raw agad nito ang kanyang motibo. Wala nang nagawa si Advisor Joe kundi ang aminin na siya nga raw ang humarang sa pagtakas ni Shifeng. Sinabi ng ating bida na sila nga raw ang responsable sa pagsasagawa ng kanilang misyon. Pero bilang isang araw teaching advisor, imbis na tulungan sila ni Joe Shiping ay mas lalo pa sila nitong binigyan ng problema at yun nga raw ang hindi katanggap-tanggap.